Habang sumisipa at sumisigaw ako, parang may nakita siyang iba kaya agad niya akong binitiwan. At hindi mo pa siya nakita dati? Hindi ko siya nakita o nakilala. Isang matapang na 11 taong gulang na batang babae ang nakatakas matapos subukang dukutin ng isang lalaki at ang kanyang kamangha-manghang kwento ng pagkaligtas ang tumulong sa mga pulis na mahanap ang suspek. Ikot, 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 relax, relax. Ilalatag ko lahat ito para sa'yo. Maligayang pagdating sa Crime Fix. Ako si Angela Levy. May mga pagkakataon na ang biktima ay nakakatakas sa marahas na krimen ng ligtas. Bihira mo itong makita kaya tuwang-tuwa akong iulat na nangyari ito sa Florida. Minsan, hindi naman mas matalino or mas malakas ang mga criminal kaysa sa estudyante sa ikalimang baitang, buti na lang. Nangyari umano ang insidente habang pauwi mula paaralan ang batang babae sa North Miami noong Agosto. Sa kabutihang palad, may nakasaksi sa buong pangyayari kaya pumunta ang mga pulis sa apartment complex kung saan ito nangyari. May nagrereklamo bang biktima? Wala. Tingnan mo kung makakapunta ang nagrereklamo, buksan mo ang pinto. Sa panonood, sige, magandang makilala ka. Magandang makilala ka. Sabihin mo lang na nasa silangang bahagi kami ng development. Hi! Tinatawagan mo ba ang pulis? Tinatawagan mo ang pulis o... Sige. Sige. 200 biktima? Akyat tayo hanggang dulo, tapos tawagin mo ang sticker, ilock mo. Say, Hindi ko nga maalala kung ano ang ginagawa mo. Sige. Muntik ba siyang maging adik? Nandito ba siya? Oo. Kaya magsalita ka ng Ingles? Umakyat ang mga investigador para makausap ng direkta ang biktima. Narito ang biktima. Anong nangyari? May nakakita ba? sino ka? Nagbago? Anong nangyari? Ayos lang, kaya nasa likod lang ako. Kaya natural na instinct dito. Hindi, naglalakad siya mula doon kaya natural lang na panoorin siya. Sumilip ako sa balkonahe para makita siya. Nakita ko yung lalaking dumaan, tapos nung pumasok siya, nakita ko siyang tumakbo papunta sa gate. Kaya sa iniisip ko, dito siya nakatira at may alam siya, kaya siya tumatakbo papunta sa kotse. Nakita ko siyang hinawakan at hinila pabalik sa kotse. At sinusubukan niyang ipasok siya sa harap ng kotse. Lumalaban siya, tinatadyakan pa. Bumaba ka ba para tumulong? Hindi. Nakilala mo ba yung lalaki kung nakita mo siya? Oh. Nakita mo ang mukha niya? Oh. Ilang taon ka na? 11 na ako. Sasabihin ko na sapat na yan. Oo, kailangan mo ng 255. Para saan ang screen ng kotse? Sige. Sige. Alam mo yung pera. Siguro. Parang 100 lang. Pareho ang hugis nito sa mesa. Sige. Ikaw ba si Mama? Sino si Mama? Mama mo? May identification ka ba dyan? Nakilala mo ba siya? Nakita mo na ba siya dati? Hindi. Dito ba siya nakatira? Oo, nakita na kita sa kotse. Hindi ko pa nakikita yung babae sa baba. Sige. Anong taon yun? Yung gabi? Umaga. Tali, ang gulong. Ang gulong plaka. Hindi ko nakita. Hindi. Paano naman yung lalaki sinabi niya sa akin? Sige. Pula, payat, may mga tattoo at suot ang asul na sombrero. Maririnig mo ang takot sa boses niya. Nakikilala mo ba siya sa haplos? Parang kaya mo bang ilarawan ng tattoo? Ano ang kailangan mong gawin? Sa kanyang mga kamay? Kaliwa. Tama. Sige, kaya nung pabalik siya, pihit siya papunta dito para pumasok. Kaya ganito ang direksyon. Sige. Tama ka ba? O paano kanya hinawakan? Kaya gagawin ko, Naglalakad ka lang papunta dito? oh, Kailan kanya hinawakan? Parang nandito ka na ba sa harap o nasa labas ka pa nun? Sino ang naunang dumating dito? Siya ba o ikaw?
Sige. Pinausukan niya siya? Ikaw ba ang unang dumating? Oo, at kailan kanya hinawakan? Nabuksan mo na ba ang gate nun? Sinubukan ko pa lang, hinawakan niya agad ako sa harap at sa hoodlight, tinutulak akong paatras. Nung lumapit siya sa'yo, yun ang unang beses na nahawakan kanya. Oh, sige, pwede mo bang papasukin si nanay? May beer ka ba? 341, 3,940, Northwest 480 Street, 21 anyos, kasama ko pamilya ko. Anong inscription ang meron ka? Sige. Kaya puting t-shirt, asul na shorts at ganyan ang itsura niya. Aso na shorts? May dala kaming asul na sombrero, minsan suot, minsan hindi. Sige, nung umalis siya, alam mo, nagpalit kami. Doon siya dumaan. Ikaw naman, dun ka dumaan. Nagpadala ka ng malaking truck, doon ka dumaan. Doon. Tandaan mo, Pwede mo akong tanungin kung pumunta ka pa ng isang beses or doon sa kabila. ito ay 514. Paano siya nagka-siyam na putapat na nakikita sa screen? Narinig namin siyang sumisigaw, 440, 430, 41. Narinig mo lang siyang sumisigaw. Salamat. May gusto akong ikwento tungkol sa isang mahusay at libreng app na gamit ko. Ito ang Upside kung saan makakakuha ka ng cashback sa araw-araw mong binibili tulad ng gasolina, groceries at takeout sa restaurant. Nagbibigay ang Upside ng totoong pera na pwedeng diretso sa bank account mo. Kaya kapag nagpapakarga ako ng gasolina, ginagamit ko na ngayon ang Upside at ginagamit ko rin ito kapag bumibili ako ng inumin sa Dunkin' at kapag bumibili ako ng ice cream, ginagamit ko rin ang Upside. Bakit hindi na lang ako kumuha ng cashback habang ginagawa ko ito kaya ginagamit ko ito? Pagkatapos mong ma-download ang Upside, ganito ang proseso. I claim ang offer sa app para sa bibilhin mo. Magbayad gamit ang debit o credit card tulad ng dati, sundin ang app steps at makakatanggap ka ng bayad. Kaya para malaman mo kung magkano ang pwede mong kitain, i-click mo ang link sa description para i-download ang Upside. I-scan mo yung QR code sa screen mo. And gamitin mo ang promo code na CryMayPix para makakuha ka ng dagdag na 25 sentimo pabalik sa bawat galon ng unang tangke ng gas mo. Yan ang promo code na CryMayPix para sa dagdag na 25 sentimo pabalik sa unang galon ng gas mo. Hinila ng babaeng pulis ang batas sa tabi. Halika, kakausapin kita saglit, okay lang? Sige, isa-isa lang. O kung ano man ang sinabi mo kanina, sabihin mo ulit sa akin. Ako lang ang magpapaliwanag nito para maayos kong maisulat ang ulat. sige, habang naglalakad ako mula. Dito sa bangketa, Pupunta ito sa gilid, naglalakad ka papunta rito, oo. Tapos ako'y lilingon. Nakita ko ang kotse mula sa sapatos doon kung saan siya nakatayo at pagkatapos ay nakita ko ang kotse. Ang kotse, nang makita mo ito, si partner ang nagmamaneho. nakaparada ito. Saan ito nakaparada? Ipinarada ito sa tabi ng puno, siya doon. Ay, sa harap ng complex. At sinusubukan kong buksan ang gate, tapos siya ang bilis niya. Hinawakan niya ako sa gitna ng mga tao, tapos hinila niya ako paatras. So nung hinawakan ka niya sa harap, nasa harap mo ba siya o nasa likod mo siya? Nasa likod ko siya. Ganito, ako na magbubukas ng gate, okay. Sige. Kaya binalot niya yung sarili niya isa sa bahay ko doon. Kukunin ko ang bag ng libro ko para sa kanya. O sige, Habang sinusubukan kong lumabas, kinuha ko ang libro ko. Iniwan niya ang kanyang... Iniwan niya braso niya sa loob. Tinulak ako at nakita ang upuan ng driver. May tao ba sa loob ng kotse? Wala, meron. Sinubukan kanyang ilagay sa driver's side. Oh, Kaya suot mo pa ba ang backpack mo nung oras na yon? tinanggal mo na ba backpack ko? Hinila ka niya papunta sa dapat upuan ng pasahero? Hindi sa upuan ng driver. At pagkatapos sa upuan ng driver? Oo, parang nandoon ang kotse. Oh, kaya sa likod ng driver. Hindi. Parang nasa harap, sa tabi ng driver, tapos punong-puno ang kotse. May dobleng upuan at tinulak niya siya paatras. Papunta sa upuan ng driver? Upuan. Oo, habang sumisipa at sumisigaw ako, parang may nakita siyang tao kaya bigla niya akong binitiwan. At hindi mo pa siya nakita dati? Hindi ko pa siya nakita or kilala talaga. Kaya minsan, nasa loob ka ng kotse. Nagsimula siya habang sinasaktan ko at sumisigaw. Bigla niya akong pinakawalan. Di ko alam paano. Bakit ka nakahiga sa kotse niya?
At hinila ka niya mula sa likod, tama ba? Oh, at parang inilagay ka niya doon ng ganon. Salamat sa panonood. Sige, sige. Kaya sinusubukan ka niyang ilagay, kaya hinahawakan ka niya ng ganito, tama? Tapos inilalagay ka niya ng ganon. Kaya nandito ka na, hinawakan ka niya ng ganito habang nakatalikod ka, tama? Or nakaharap ka, pwede mo bang subukan? Parang sige, salamat sa panonood. Sige, sige. At tinanggihan niya lang ako. Sinubukan kong tanggalin ang inidoro tapos sinabi niya na ganito lang niya ako ilalagay. Sa pagbalik tanaw ang batang babae, napansin niyang una ang pilak na sasakyan sa tapat ng construction site malapit sa paaralan. Kaya nang makita niyang muli ang parehong sasakyan sa labas ng kanilang apartment complex, alam niyang may mali. Salamat sa panonood. Bago ako lumabas ng bahay, nakita ko siyang may hinahanap sa may bintana ng kanyang sasakyan. Salamat sa panonood. Sige, sige, oh. Ayoko ring tumingin kahit saan pagkatapos. Gawin ito. Halata. Hindi. Pero may naramdaman kang kakaiba, di ba? Oo, kaya nagsimula na akong lumayo. Hindi ko siya nakita dahil mabilis kaming naglakad. Lumingon pa ako para makita siya. Yan na yung bahagi ng kotse. Kaya sa anong punto siya umalis ng kotse palayo sa akin? Hindi ko alam. Kailan siya bumitaw? May napansin ba siyang kakaiba? Sa tingin ko may napansin siyang iba, kaya Tapos bigla na lang siyang tumakbo palabas. mabilis siyang pumunta sa kotse at sumayaw. Hindi ko mabuksan ang pinto. So nasa loob ka ng kotse sa isang punto? Oh, Na nakasara ang pinto? hindi. Hindi talaga nagsara ang pinto pero niloloko mo ako at sumisigaw. Hindi mo naman nakita yung lalaki, di ba? Pero nung oras na yon lumingon ka. Sa tingin ko, oh. Bigla siyang tumakbo sa bahay. Aakyat sana ako ng gate. Lahat babalik ako agad. Narinig ko na mabuti si Fluffy. Hi Gerald, sige. Sige. Salamat sa panonood. Has a tattoo sleeve on his left arm. Last seen wearing a blue hat. Puti ang damit! Ang investigador ay umiikot sa mga kalapit na bahay sa pag-asang may kamera na nakakuha ng bahagi ng insidente o posibleng larawan ng suspect. Hindi. May nakakaintindi po ba ng Ingles dito? Anong nangyari? Naiintindihan mo ba ako? Oh, Kaunti lang. Gumagana ba camera mo? hindi. Hindi sila gumagana. Hindi. Sige, hindi doon. Papasok ako. Salamat. Bago umalis, kinumpirma ng opisyal ang ilang detalye sa saksi. Ayos ba? Ikaw para sa panonood. Sige, sige, sige. Magkano ang meron ka? Sige. 53. Ang biktima ay isang menor de edad. Pagpasok niya sa compound galing paaralan, napansin niyang may kakaibang kotse na nakaparada. Nakaharap sa hilaga papasok sa kanilang lugar. Kaya medyo bumilis ang lakad niya at napansin ito ng clerk at sinamahan siya papunta sa kanilang apartment complex. Narinig ng kapitbahay parang may sumisigaw. Hanggang sa oras na yon, pumunta ang babae at binuksan ang maliit na gate ng Carmen Hop Bikes. Isang pinto para makapasok. At itong lalaki, bumaba siya ng kotse, inilapit ang kotse niya, hinila siya mula sa likod at halos kinaladkad siya papasok sa sasakyan mula sa pintuan sa harap ng driver's side. At siya ay sumisipa at sumisigaw. Sa puntong iyon sabi niya, hindi na nga raw siya mukhang malungkot. May nakita raw siyang lumabas na iba at parang lumabas siya. Sige. Salamat. Nanunod. Hinila niya siya sa likod at inilagay sa sasakyan pero hindi maayos ang posisyon. Hindi sumasara ang pinto dahil siya ay sumusipa rin at sa puntong iyon, sa tingin ko sinabi niya na iniisip niya na may nakarinig sa kanya na sumisipa at sumisigaw.
Pagkatapos noon, tumalon siya palabas ng sasakyan at sa puntong iyon habang pinapanood. Sige, sige. Para lang tiyakin, iyon na lahat. Kailan mo siya unang nakita? Nakita mo ba nung hinila siya papasok sa sasakyan? Nakita mo lahat, pakikumpirma. Hello? Salamat sa panonood. Sige, sige. Sige. Sige, may template ka ba o wala? O magkakaroon ako ng template at kukunin ko ang kulay ko. Subject of blackmail 579. Has a tattooed sleeve on his left arm. Huling bagay, suot ang asul na sombrero, puting damit. Sabi ko na ang apelido niya ay Felicia. Ikaw para sa panonood. Clear 1720. Nakuha ng mga investigador ang surveillance footage ng pilak na sedan na dumaan sa biktima bago ang tangkang pagdukot. Natagpuan ng may-ari ng sasakyan at sa dalawang photo lineup, positibo siyang nakilala. Ang suspect ay si Matthew Ducatellier, 30 taong gulang. Inaresto siya ng North Miami Police sa bahay niya. Ikot, ikot! Salamat sa panonood. Sige. Sige, sige. Sige. Get a detective need to talk to you at the station. O baka ilalagay ang mga susi? Ituloy. Matthew, tama. Tama ka, Matthew. Anong nagawa ko? Akin yan na senyas, ayos lang yan. Hindi ako tatawa. Gawin natin ulit. Ayos lang yan. Sige lang, walang problema. Anong problema nyo? 1, 2, 3. Anong problema nyo? Yun lang ikaw? Tinatangka kong intindihin. May isang detective na kakausap sa isang natatangi. Si Ducatellier ay dinala sa silid interview at isinuko ang karapatan sa legal na tagapayo ayon sa ulat ng pulisya. Sinabi niya sa mga investigador na hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Inamin niya ito pero basis sa mga record ng korte, maaari lang nating ipalagay kung ano ang plano niya. Ayon sa record, 4 na buwan pa lang sa 4 na taong probation si Duke Atelier dahil sa hindi angkop na paghipo sa 13 anyos na babae sa T-Page J. Max noong Oktubre. Na talagang nakakabahala lalo na't ibinaba ang kaso niya ng pangmomolestya. Nahusgahan siya sa pananakit at binigyan ng supervised release hanggang Disyembre 2029. Kailangan nating makita ang mangyayari sa kanya. Sa insidenteng ito, kinasuhan siya ng tangkang pagdukot sa batang wala pang 13 taong gulang. Si Duke Atelier ay nakakulong sa Miami-Dade Jail, naghihintay ng pagdinig ng walang piyansa at ang paglilitis niya ay sa Marso 2026. Talagang nakakabahalang kaso ito. Pero salamat na lang at nakatakas ang 11 taong gulang na batang babae mula sa kanya. Kaya manatiling nakatutok, ipapaalam namin sa inyo ang mga susunod na mangyayari. Ako si Angela Levy. Salamat sa pagsama sa episode na ito ng Crime Fix. Hanggang sa susunod.